Good morning mga groomers. Once again, this is Fred Sinisa and welcome to my vlog. So before we continue, please don't forget to like and subscribe for more videos in the future. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po para updated kayo sa mga future contents natin. And speaking of contents, marami tayong aabangan mga groomers. So since my actual show next month sa Butuan City, this is on May 17 to 19. So Robinson's Butuan yung venue nila. And again, shout out to Mr. Roland Yu. Kalma lang, baby, kalma. Okay, kita-kita tayo dyan si Roland. Visit kami sa bagong coffee shop. And also, magkikita rin pala kami ng dali kong kaibigan from Luzon. So, Mr. Tango Gab. So sir, kita-kita tayo sa Butuan. Gusto kasi niya maka-experience kung paano ano ang kalakaran ba ng actual show. Kasi alam mo na, as I posted on my Fritz Goldfish na account, I already announced na my upcoming actual show sa Luzon. So again, bibigyan ko na kayo ng idea. Si Sir Tango Gab ang organizer nun. So malapit na mga hagomers. Siguro pinakamatagal na yung 2 months from now. Joke, baka ma-pressure si Sir Tango. But again, groom lang kayo. Pupunta kami dyan sa Luzon, of course, kasi kami naman yung dadayo dyan para sumali sa actual show ni Sir Tango. Para support. Happy keeping lang tayo mga hagomers. Healthy keeping ba, kumbaga. So, matalo, manalo, magkaibigan pa rin tayong lahat. Okay? Wala. Isda lang yung magkalaban mga hagomers. Hindi yung mga groomer. Okay? Sharing of ideas, yun ang pinaka-importante para mag-grow naman tong natin, industry. Okay? So, I just want to shout out lang mga groomers to RR Donaire, Lorna Ubod from Cagayan de Oro City, Malay-Balay Goldfish Team, Ray Gerson Higalaay Cagayan de Oro Goldfish Team. So again, thank you very much sir. Thank you very much sa inyong lahat na sumusuporta sa channel natin. And again, as I mentioned, please don't forget to like and subscribe. So mga groomers, posted na pala yung poster ng Butuan. So you can check the sizes, the registration fee, the time of bench in and bench out, the awarding time. So nandyan na po lahat, and also the list of the judges na mag-judge sa actual show nila. And good to know na may super jumbo na rin na category, same sa Davao. So may chance na yung mga jumbo natin na mga local. So baka naman makachamba. Okay? Ganyan lang naman yung mga groomers ang show may nanalo, may natatalo, ganyan. So experience lang talaga ang magandang makukuha natin at sa mga advices ng mga iniidolo nating groomers. Okay? So kita-kits tayo sa Butuan. And so much for that mga ka-groomers. Our content for today, this is wind trimming. So as far as I remember, I already have a content for this for a year or more than a year ago. But shout out to Marky Kikoy pala, siya yung nagturo sa akin talaga na kung paano mag-trim ng wind before. So sa mga nakakita na ng video ko, ng content na yun, naglalagay ako ng toothache drops before, at 1 toothache drops sa 5 liter na tubig. So para ma-relax yung isda, para safe siya sa pagtanggal, paggamit ng nipper mga groomers. But for now, since medyo nasanay na tayo, so hindi na ako gumagamit. But hindi ko sinasuggest na sundin nyo yung ginagawa ko mga groomers kasi medyo delikado, kasi baka mabulag yung isda. So for me, sa mga newbies, sa mga gusto mag-try, marami na rin akong tinuturuan na successful yung mga mga groomers.
But again, I strongly suggest to use the toothache drops para medyo, basta first time toothache drops talaga, 1 bottle of toothache drop, 5 ml ata yan, and ihalo nyo sa 5 liter na tubig para ma-relax yung isda, hindi siya masyadong malikot sa pag-remove ng wen nila. And removing of the wen, mga groomers, wala yung problema kasi fat lang yan na tumutubo sa ulo nila. So 1 week wala na, naka-recover na yan, tutubo na yan ulit. So ito yung bagong procedure ko sa pag-remove ko ng wen, mga groomers. So first is magkukuha ako ng medyo may tubig na planggana, at saka may yung isang pagtitrim ko dyan is yung viewing tank ko kasi may ginamit ko na rin. So ang advantage kasi ang disadvantage kasi mga groomers, if sobrang kapal at hindi na nakikita yung isda natin sa kapal ng wen nila, is first naapektuhan yung swimming nila kasi hindi na sila nakakita. So from time to time nauuntog sila sa tank or sa pond. And if ever sa pond nakalagay yung mga isda nyo, mga groomers, is expected talaga may mga sharp edges yan eh. So possible masusugatan sila pag hindi nila nakikita yung nilalanguyan nila. So yan yung unang disadvantage ng sobrang kapal ng wen, na hindi na sila makikita. Second is hindi na sila nakakain. Kasi paano sila kakain? Hindi nila nakikita yung mga pellets na pinapakain nyo sa kanila. And even though nakikita, even though hindi nila, aside from hindi nila nakikita, mga groomers, is mga groomers siguro naamoy siguro yan ng isda, pero as I mentioned, hindi nila nakikita. So saan sila pupunta, especially kung sa pan ka napapakain, malaki kasi ang pan. So kahit pa alam nila na may hinuhulog ka na pagkain, pero hindi naman lang nakikita, so naapektuhan yung growth nila. So ang tendency is talaga sila magre-reduce ng laki ng body nila pag hindi sila nakakain ng few weeks. Kasi medyo matagal ang mga based on my experience, ang mga goldfish, kahit matagal sila hindi pinapakain, may 1 week, 2 weeks, kung malaki yung katawan nila, hindi sila madaling nangangayayat. So okay lang naman hindi sila makakain, pero kawawa naman yung isda na hindi makakita. So kailangan talagang i-remove. Hindi naman maramihan, as you can see on my video, mga groomers, hindi naman masyadong maramihan talaga ang kailangan i-remove na wen. Yun lang tumatabon, ano ba yan? Tumatabon ba yan sa Tagalog? Yan lang nagka-cover sa mata niya, yung tanggalin nyo. So ang ginagamit ko yung mga groomers is nipper, yung para sa kuko. Kasi kung gunting, medyo madadamish kasi yung nipper, as you can see, isang mo lang, bunutin mo lang yung taba, yung wen, wala na, okay na. Yung gunting kasi, mga groomers, para kang nagugupit ng buhok, so madadamage yung ibang wen na hindi naman kailangang i-remove. So for me, nipper yung ginagamit ko, mga groomers. Depende na yan sa inyo kung anong gagamitin nyo. Okay? So again, after mag-remove ng wen, pwede nyo na ibalik yan sa pond, mga groomers. After a week or 2, fully recovered na yung wen nila. Kung may sugat man, mawawala na yan. Walang problema yan as long as hindi talaga matamaan yung mata. Okay? So again, mga groomers, hopefully may natutunan tayo sa short na content natin. Again, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.